dito, ma'am? Logic is my expertise, officer. I believe I can help with the investigation. Ano itong Iraq? Alien language ba to? Code to. Most probably Assessors 1. Don't you decrypt it. Pero try and error pa lang since hindi pa na-provide ang key. Wait, Detective. Instead of trial and error, let's analyze the patterns. Common letter frequencies can help crack it faster. Pero, 6 pa ba yun? Oo nga no, key is 6. Let's decode the Caesar cipher, IRAK, with a key of 6. Shift each letter 6 steps backward. I becomes C, R becomes L, A becomes U, and K becomes E. The hidden message is CLUE. At last, you say the word clue. This shows that the killer is part of 3 overlapping groups. Someone who had access to his place, someone who knew the victim, and a map prodigy. This shows that the killer is part of 3 overlapping groups. Someone who knew the victim, someone who had access to his place, and a map prodigy. Detective, tignan mo to. Sinext to ng isang intel. Baka makatulong sa ating investigasyon. Sure ka bang trusted to? Itry lang natin, detective, para alam natin. Ito yung sined na location. Shit! Nakalock! May kilala akong expert sa hacking. Si Mr. Sawali. Kung Mr. Sawali, kailangan po namin ng tulong niyo. Sige sir, on the way na po. This encryption use Boolean logic, a combination of AND, OR, and NOT gates. Uy, ano yun? Literally, a Boolean equation. Mukhang interpret natin lahat ng complicated. This logical expression says either P or Q is true, or both P and Q are false. It covers all possible truth combinations. If at least one of P or Q is true, the first part makes the whole statement true. Ha? Di lahat. The T means true. Okay? Mukhang ito na yung sagot sa problema natin. Set a password. Since it is all true, the word autology must be the right one. Yun! Officer, parang may mali sa investigasyon eh. Paano mo naman nasabi? Ganun lang ba talaga kadaling maganap ng hit? Kung yan ang totoo, edi sana hindi na tayo kuba-kuba sa paghahanap ng clue. Si Sir Pasiano, may access dito sa school. Pero hindi related kay Sir Hector. Hindi rin naman siya magaling sa math kasi 3 beses siyang nabagsak sa MMW nung first year pa lang kami. The same goes with Narciso. Magaling nga siya mag-math, pero profession niya sa ibang stream. Fakto lang naman nandito siya nang maganap ang krimen. Sa Meg talaga ang sumalo ng 3 clue. Mga alam ba na kasi nang may kapakanan dahil.
Duval, inaaresto ka na namin sa salang pagpatay kay Mr. Hector. Ha? Ano sinasabi niyo? Ano to? Prank ba to? Alam na namin na ikaw ang mastermind sa pagpatay. At least sapat na kami ibadahin sa laban sa iyo. Imposible! Nung una, hindi ka namin pinagsuspetyahan dahil tumulong ka sa investigasyon. Pero hindi coincident na nandun ka malapit sa crime scene. Nung mga panahong iyon, nandun ka para tingnan kung anong magiging reaksyon namin sa masterpiece na ginawa mo. Kung gagamitin natin ang mga PMO function, at ang clues naman ang domain, at ang mga suspects ang codomain. Lahat ng clues, pati laptop na itinanim mo bilang ebidensya ay nagtuturo kay Mike dahil isa siyang donor ng school na to. Kaya't naman may access siya dito sa loob. Pero isang clue ang nakakontradik doon, hindi left-handed si Mike. Kung titignan ang pagkakasulat ng Venn diagram clue, medyo slanted ang mga letra pakanan. Ibig sabihin, left-handed ang sumulat nun. At left-handed ka, Miss Duval. Hindi ko akalain malalaman niyo. Naghihigas sila naman ako kasi wala ko yung kwenta ng polis! Kaya pinatay ko siya. Boss, dahil gusto ko si Mike ang magbayad! Wala kang karapatang ilagay ang mustisya sa kamay mo. Namatay ang anak ko dahil sa drug syndicate ni Mikey! Kaya mamatay na rin kayo! Mas mabuting gumawa ako ng tunay na pagkakasala kaysa ang pagbayaran ng kasalanang hindi ko namang ginawa. Sometimes we laugh endlessly like our